Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakakalokang eksena sa ABS-CBN kanina before the press con of It's Okay Not to Be it's okay to not be okay. Yon, 'di ba? Nakakaloka 'yon kasi talagang bumaha pagkalakas-lakas, talagang ang lakas ng ulan sa paligid ng ABS-CBN. Yan sa vicinity yan, Tomas Morato, Timog, from Quezon, Abia, mga area na yan. Grabe ang ulan, sobrang babat. Anyway, nakita niyo, may pa-drone, sobrang special ang press ko na ito. Nung pinakilala nga, of course, ayan ang writer, syempre, and of course, pinakilala isa-isa. Bongga naman ang ang production design. Nakita niyo naman ang Dolphy Theater, talagang inayusan. By the way, bago 'yon kasi supposed to be ang arrangement dapat ano muna, mag-dinner muna, or early dinner. Of course, si Bianca Gonzalez ang host na. Mag-early dinner muna before the press con or the introduction of cast. So, ganon. But dahil nga sa biglang bumaha, biglang umulan, nakita niyo naman, pinasok ang ABS-CBN. What more sa tapat ng Dolphy Theater na open kasi yon, so napakalakas ng hangin. As in, ano talaga, yung inayos nila for that, yung mga table, biglang of course, medyo na bulabog sa ulan. So, ayan na muna. So, ang ginawa na muna, diretso muna sa Dolphy Theater lahat. And then, ayun na. Of course, sa part na to, pinakilala muna yung character yung originally, kung sino ang mga gumanap, diba, sa Korean, of course. Ayan, pinakita mga short na eksena. And of course, and then, at inintroduce kung sino ang gaganap. Although, ano pa lang, di ba, sa trade launch pa lang, napakilala na nga kung sino. Nakakatawa lang kasi yung iba, talagang, they keep on insisting, siguro hindi nila alam, mas gusto talaga nila, ang dami nagre-request na dapat si Catherine Bernardo, o si Alden, or may mga iba pang Don Bell, nagre-request. Siguro, baka hindi nila medyo napanood itong, It's Okay to Not Be Okay, kasi syempre, iba ang character, iba ang role ng mga ito, at iba ang character, binabagayan talaga. And mind you, si Ann Curtis na manifest na talaga nung napanood niya pala ito noon pa, 2020 ba? 2021. Nung napanood niya, the very first time napanood niya ito, sinabi niya na agad sa Viva na she wanted to do the part, yung nga yung character na yan. So, nung nalaman niya na nasa ABS-CBN na, so actually, yun nga sabi niya ganun sa Viva, sinabi niya si Viva na baka pwedeng kausapin at kumbaga parang gawin nila yung series na yan, Pinoy version. Pero sabi nga ng ni Veronique nasa ABS-CBN na. So, medyo nawalan siya ng pag-asa, but of course, hopeful pa rin na mapupunta sa kanya. And true enough, yung pagmamanifest niya talagang sa kanya. Actually, ang daming sinabi ni Ann Curtis na kung bakit gustong-gusto niya, bakit bagay sa kanya yung character. So, anyways, ayan the first. Yung susunod naman, of course, pinakilala yung character naman ni Carlo Aquino. Pinakita, of course, kung sino yung gumanap dyan. Ayan, mga ibang eksena. So, and then, very challenging for Carlo. But I believe naman, naniniwala ako sa husay ni Carlo bilang artist. So, that's why, can you imagine, up to now talaga, ang nagsimula si Carlo bilang child actor. And up to now, nandyan siya. Not because of yung popularity or whatever. Pero because of his husay sa pag-arte. At yata at kung titignan mo, ang dami niya ng nakasama sa pelikula na mas bata talaga siya yung parang ultimate leading man. Siya yung kinukuha para kumbaga parang siya yung training ground, di ba? Siya naging partner ni Manny Mendoza, nila Julia Barreto, at marami pang iba. So, parang ganun ang training. Kailangan magdaan ka kay Carlo Aquino para at least mahasa ang acting mo. That's why, ayan, malaking opportunity talaga. Of course, nagsama na rin silang dalawa sa pelikula noon. Paano sa Baler nga naman, pero that was sobrang tagal na noon. So actually, si Ann nga parang medyo nawawala-wala sa isip niya. At saka aminado naman si Ann na mangangapa talaga siya dahil sobrang tagal na ng teleserye na ginawa niya, diba? Ayan. And of course, ito nga yung isa sa much awaited, although alam naman natin kung sino. So, yun nga, pinakilala si Joshua Garcia bilang Pat-Pat. Mat-Mat and Pat-Pat, and yun, Mia or Emilia yung Ayan, so, I'm not, ang dami nagsasabi na parang wag daw si Joshua Garcia, parang hindi raw bagay kay Joshua yung character.
Ako, to be honest, hindi ko kasi napanood yung It's Okay to Not Be Okay. Simply because medyo iniiwasan ko ng manood ng mga series sa Netflix noon kasi napupuyat talaga ako. Talagang katulad yung Queen of Tears. Tinapos ko lang yun ng 2 days at talagang sakit sa ulo, and after that, medyo nagka-migraine ako. That's why medyo hininto ko na naman yon. So, ayun na, ganun ang nangyari. So, hindi ko siya napanood. Hindi ko rin, actually, hindi ko na, medyo kinontrol ko na, tinigilan ko na. Nanonood lang talaga ako sa mga sine, sa pelikula, sa sinehan talaga ako nanonood. And of course, pinakilala din ang director. Ayan, so, diba, si Direk May Cruz Alviar, the box office director, the bonggang-bongga itong director na to. Napaka-busy niya, diba? So, ang dami-dami niyang ginagawa. And by the way, and etong It's Okay to Not Be Okay ay mukhang sa Netflix din ipapalabas. Katulad ng Can't Buy Me Love. So, ang bongga-bongga, diba? So, ipapalabas sa Netflix. Are you ready for the scenes sa Philippine adaptation? Nung nag-team building kami, sabi ko kay Direk May, hindi ko pa napanood. Napanood ko yung episode 1. Episode 1 pa lang may abs na. Sabi ko, pinatay ko agad ang TV, nag-workout na lang ako. Yun na lang yung preparation. Pero, nandito na yun. So, syempre, nag-prepare ako, nag-workout ako ngayon. Pero, I think, mas malaki yung importansya nung mas emotionally prepared kami. Kasi iba rin yung itatakil naming story. Medyo sensitive siya. Yes. Ayun. Oo. Na sakto na nakarinig ng... And yan. Yes. Okay. So in true Korean fashion, we will have a photo call. Yes. So to our Direk, Sir Henry, and our 3 actors, as well as Tita Cory, the Danes, and Miss Des, who will join for the photo call. Ayan. Ayan na po sila backstage. So, here po. 1, 2, 3. Yes, photo call. Para ano talaga, nakaka-international tayo. Okay, everyone, we'll put everyone in position first. Of course, flowers for our lead actress and our director, Direk May. Okay. Coming very soon, It's Okay to Not Be Okay from ABS-CBN Studios and Star Creatives. Big smiles, everyone. This is it. It's finally happening. Woohoo! Congratulations. Yes, okay, everyone has their shot. Thank you so much. True to Kasal Fashion, according to Dito, mayroon tayong... Thank you, Sir Henry. Thank you, Miss Des. Thank you, Tita Cory. Our actors and Direk, please stay on stage. Legit photo call. Yes, our 3 actors with Direk May, and then later our 3 actors. Okay, big smiles for Nat, Mia, and Pat. And Direk May. There you go. Thank you so much, everyone. Maraming salamat. And final photo op, of course, of our 3 actors. Yes, last na promise. 엄청난 인기가 있었고 미국 인터내셔널 에미 어워즈에 노미네이트 될 정도로 작품성도 인정받은 작품입니다. 첫 리메이크된 국가가 필리핀이라는 도시에 무척 반가웠고 또 최고의 배우들이 캐스팅되었다고 하니까 더더욱 기대가 됩니다. 사이코지만 괜찮은은 작품만의 매력을 살리면서 필리핀의 정서와 문화가
맞게 현지화 되었다고 하니까 더더욱 기대가 됩니다. 파이팅 하세요. 파이팅! We're delighted to announce the continuation of our great partnership between CBN and the Navy CBN. We are excited to meet Filipino viewers with the first remake of It's Okay Not Be Okay to local broadcasters and learners. It's an honor to have the best top actors in the Philippines for this drama. We look forward to seeing the new and localized version of the drama, bringing the story and characters closer to the